Masayang ipinagdiriwang ni Heidi at Ethan ang kanilang ika-10 anibersaryo. Napili nilang pumunta sa sinihan para panoorin ang pelikula ng kanilang paboritong artista. Nang matapos na ang pelikula ay sunod silang pumunta sa department store ng mall. Habang namimili ng damit si Heidi ay sandaling pumunta ng banyo naman si Ethan. Nagmamadali siyang pumasok sa isang cubicle dahil ihing-ihi na siya. Habang hinuhubad niya ang pantalon ay bigla na lamang pumutok ang mga bumbilya ng banyo. Sa takot ay nagmadali siyang umihi. Nang matapos na siya ay hindi na niya mabuksan ang pinto ng banyo. Kaya't agad niyang kinuha ang dalang cellphone para buksan ang flashlight nito na magsisilbing liwanag sa loob. "Tulong!" sigaw ni Ethan. Ngunit tila walang tao sa labas dahil sa sobrang tahimik. Napatigil siya ng sandali nang makita niya ang isang usok na unti-unting kumakain sa banyo. Sa takot niya ay pinagsisipan niya ang pinto. Ngunit lahat ay palpak hanggang sa kainin na ng itim na usok ang pinto at bigla na lang dito lumitaw ang isang malaking kamay na unti-unting lumalapit kay Ethan na tila gusto siyang kunin ito. Ngunit natigil ang lahat nang bumukas ang pinto. "Okay ka lang ba, sir?" tanong ng janitor. Oo. Sagot ni Ethan at agad siyang tumakbo palabas, pabalik kay Heidi. "Umalis na tayo dito," sabi ni Ethan. Bakit? Ano bang nangyari?" tanong naman ni Heidi. Basta, hindi ko mapapaliwanag sa'yo mahabang kwento, tara na." Tugon ni Ethan at agad-agad silang lumabas sa department store. Ngunit hindi pa sila nakakalayo ay nakarinig na sila ng putok ng baril at mga sigawan mula sa ikalawang palapag ng mall. Tumigil ng sandali si Heidi, ngunit agad siyang hinatak ni Ethan. "Huwag ka nang tumitig dyan, tara na!" sigaw ni Ethan. Agad na sumunod si Heidi sa kanya. Ngunit bigla na lang bumagsak ang katawan ni Ethan sa sahig at puno ng dugo ang likod nito. Hindi nila namalayan na tinamaan si Ethan ng bala sa likod. Hindi malaman ni Heidi ang kanyang magiging emosyon. Agad siyang napaluhod habang nakatulala at tumutulo ang luha. "Ethan!" sigaw ni Heidi. Nagdilim bigla ang kanyang paningin at bumagsak sa sahig. Makalipas ang ilang oras, nagising na lang sa ospital si Heidi at agad niyang hinanap ang kasintahang si Ethan. "Kamusta na si Ethan?" tanong ni Heidi. "Wala na si Ethan, Heidi. Patay na siya," sagot ng kaibigan niyang si Andrea. "Hindi yan totoo, Andrea. Nagbibiro ka lang. Buhay pa siya. Tugon ni Heidi habang umiiyak at nakayakap sa kaibigan. Sa pag-aasam na makita si Ethan ay pumunta sila sa morgue ng ospital para makita ito. Hindi na mapigilan ni Heidi ang paghagulgol sa pag-iyak kahit malayo pa sila. Nang alisin ni Andrea ang kumot na nakatakip kay Ethan, ay agad itong niyakap ni Heidi at pilit na ginigising.
Ethan, gumising ka na. Hindi ka papatay. Magbabayad sila sa ginawa nila sa'yo. Magbabayad sila. Wika ni Heidi na habang sumusumpa. Sandaling lumabas ng morgue si Andrea para bigyan ng sandali ang kanyang kaibigang si Heidi. Nang makalabas siya, ay bigla na lang pumasok ang isang lalaking kahina-hinala at agad na lumapit kay Heidi. Gusto mo bang mabuhay muli ang kasintahan mo? Tanong ng lalaki kay Heidi. Nakita mo ng patay tapos tatanungin mo ko kung gusto ko siyang mabuhay? Nababaliw ka na ba? Pabalang na sagot ni Heidi. Relax, may alam akong paraan para muling mabuhay ang kasintahan mo. Ilabas muna natin ang kanyang katawan sa morgue. Sagot ng lalaki. Kikitil ka ng 10 buhay ng taong mahahalaga sa'yo. 9 na tao muna ang babawian mo ng buhay at saka mo malalaman kung sino ang ika-10. Kailangan mong kuhain ang kanilang mga puso at itatabi mo ito sa iyong kasintahan. Tugon ng lalaki. Hindi na ako magdadalawang isip pa. Alang-alang sa pinakamamahal kong si Ethan. Gagawin ko ang lahat. Sagot ni Heidi. Nabigla siya nang gumuhit sa kanyang palad ang hugis-ekis na peklat at nawala ng parang bula ang lalaking kausap niya. Nang palabasin na sa ospital si Heidi, ay agad niyang isinakay sa likod ng kotse ang katawan ni Ethan. Mahal, lahat ng dapat at hindi dapat ay gagawin ko. Mabuhay ka lang muli. Wika ni Heidi bago niya isara ang likuran ng kotse. Masayang masaya siya habang nagmamaneho ng kotse. Nang makarating na siya sa kanilang bahay, ay agad niyang diniretso ang katawan ni Ethan sa bodega. Kinuha niya ang lahat ng pwedeng itakip sa katawan nito. Kinuha niya ang isang malaking mesa at dito inihiga ang katawan. Pagkatapos ay tinakpan ng makapal na kumot at mga karton. Goodbye babe, see you, sabi ni Heidi at lumabas na siya ng bodega. Ngunit bigla na lang may kumatok sa kanilang gate at agad niya itong binuksan. Ikaw pala yan, sabi ni Heidi. Nawawala daw yung bangkay ni Ethan. Pinaghahanap na nila, sagot ni Andrea. Talaga? Mamaya, pupunta ako, tugon ni Heidi. Pinapasok niya muna ang kaibigan sa loob ng kanilang bahay. Coffee, tea, or juice? Tanong ni Heidi. Juice, syempre ang init-init sa labas, grabe, sagot naman ni Andrea. Agad na ikinuha ni Heidi ng juice ang kanyang kaibigan. Pagkatapos ay palihim nitong nilagyan ito ng sleeping pill. Andrea, juice oh, wika ni Heidi. Agad itong ininom ni Andrea at unti-unting nakaramdam ng pagkaantok. Grabe bes nakakaantok yung juice mo, huling sabi ni Andrea bago ito nakatulog. Agad niya itong dinala sa loob ng bodega. Sorry Andrea, pero kailangan ko itong gawin, wika ni Heidi. Agad niyang kinuha ang 2 kutsilyo at walang alinlangang idiniin ito sa dibdib ng kaibigan. Nagkalat ang malalapot nitong dugo sa sahig at maging sa kamay ni Heidi.
Pagkatapos na mabuksan ang tiyan ay kinuha nito ang puso ni Andrea at itinabi sa kasintahan. "Siyam na buhay na lang, Ethan. Mabubuhay ka na," sabi ni Heidi at sinunog niya ang katawan ng kaibigan. Nang makalabas siya ay nakasalubong niya ang kanilang kasambahay. "Naaamoy mo ba yung amoy sunog?" tanong ng kanilang kasambahay. "Hindi naman ate, ikaw talaga kung ano-anong naamoy mo," sagot ni Heidi. To be continued. Written by Rayla Movie 24. Demon of Love Part 1.